Opo, makapangyarihan Ama, Diyos namin naman, sa matamis na pangalan ng Panginoong sa Kristo, at sa kalakasan po at kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Magandang hapon po ang Diyos. Ang pong mga anak, narito muli ngayong araw, nagkakatipon sa inyong harapan, Panginoon, upang muli, O Diyos, ay mag-aral po ng mga banal na salita. Sa oras nito, bago po kami patuloy sa pag-aaral, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang mga pagkakasala, sa mga bagay na nakita mo sa amin na lumilis sa iyong kabanalan, Panginoon, sa aming isisyo, sa aming pananalita, sa mga gawain po namin na hindi na pinagdudugot po sa inyo, sa mga pagkukulang at mga amiral sa aming mga kainaan. Patawarin mo po kami, aming Diyos, at maging sa mabubuting bagay na dapat sana aming nagawa, O Diyos, na hindi po namin ginawa. Na alam namin ito'y aming ipinagkasala sa inyo, O Diyos. Kaya po patawarin mo po kami. Kaya ang kami ay malinis na dudulog sa inyong harapan ngayon at mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, kaya patingin namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang magkaroon kami ng payapang puso, nagagalak na espiritu sa inyo, O Diyos, at patuloy na maasa na ito po ay dirito sa aming kalagitnaan sapagkat sinabi ng iyong salita. Dalawa o higit pa na nagkakatipon sa iyong pangalan ng kaway, dumuro sa kalagitnaan ng Panginoon ng iyong mga anak. Kaya po, Ama, maasa po kami na sa oras nito, tunay nga na ikaw ay kapiling namin at tutulungan kami, O Diyos, na lubos na maunawaan ang iyong mga salita. Kaya ako po na tagapagturo, wala po akong magagawa, Panginoon, kung kaya po, Ama, tulungan mo po ako, pangunahan mo po ako ng banal ng Espiritu, at patuloy ka na magpakahayag, O Diyos, sa bawat isa sa amin, at ang kapahayagan na inyo pong pagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa katuroan mo ito, hayaan ito sa tulong at kapangyarihan ng banal ng Espiritu, ay amin pong may pamuhay, Panginoon. Sapagkat kayo po, O Diyos, ang aming kalakasan, ang aming kapangyarihan, upang mga salitang amin pong napag-aaralan, ay tunay nga maging buhay sa bawat isa sa amin. Kaya po, Ama, sa oras ito, dalangin namin mga kapatiran na wala pa po rito. Tulungan mo bawat isa makarating po ng maayos at payapa, Panginoon, sa lugar na ito. At dalangin din po namin na makikinig po sa YouTube at sa live po, Panginoon. Ayan po, Ama, na sila po rin ay abutin ang inyong po pagkalinga, O Diyos, saan man sila naroon. Panginoon, dalangin po namin na sa isang espiritu, sa isang pag-ibig, sa isang pananampalataya, tunay na mabulit ang bawat isa sa amin upang sa anumang oras, araw pa dumating, habang kami ay naghihintay, Panginoon, sa aming Panginoong Hesus, at tunay nga sa mga pag-aaral na ito na aming ginagawa, hayaan mo, O Diyos, na makaabot kami sa sukatan ng iyong pong mailigtas. Kaya po, Ama, maraming salamat po sa inyo, dakilang Diyos, sa lahat ng mga pagpapala mo, pagpapalang material, higit sa lahat po, o espiritual na mga pagpapala, na patuloy mo itinutos ko sa amin upang kayo magsitibay sa pananampalataya, mapanatili po sa iyong mga salita. Opo, dakilang Ama, pinupuri ka namin, dinadakilang kanunuwalhati, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa kalakasan po at kapangyarihan ng banal na Espiritu, ano po lahat, at sa aming Panginoon. Gandang mga kapatid, mga kapatid, ang aming tayo po ay dadako sa ating lesson na ating pinag-aaralan tungkol sa spiritual authority. Tayo po ay dumadako dito sa lesson 3 na kung saan pag-aaralan natin
mga otoridad na itinatag po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, narito muli ang mga references ating ilista para pagdating sa bahay ay na-check natin. Romans 13:1, 1 Peter 2:13 hanggang 14, Ephesians 5:22-24, 22 hanggang 24, tapos Ephesians 6:1 hanggang 3, Colossians 3:18, Colossians 20 hanggang 22, 1 Thessalonians 5:12 hanggang 13, 1 Timothy 5:17, 1 Corinthians 16:15 hanggang 16. Kuha po ninyo 1 Peter 5:5, 1 Timothy 2:11 hanggang 13, 1 Timothy 2:11 hanggang 13, Luke 10:16, Luke 20:9 hanggang 16, at saka Acts 9:4 hanggang 15. So, alamin natin ang autoridad na itinatag ng Diyos sa daigdig na ito. Dahil sabi nga, doon sa, sige, pagdamo na lang natin sa Charles. Romans 13:1, isa natin dito mga kapatid. Bawat isa'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Walang kapamahalaang hindi mula sa Diyos. At lahat ng iniiral sa pamahalaan ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga autoridad na itinatag ng Diyos sa pamahalaan, sa tahanan, at sa iglesia na itinatag ng Diyos. At maging, kasi hindi natin masabing sa iglesia, kasi maraming nagsasabing iglesia diba? Pero, bagamat, yan ay nagsigula, yung, ibig sabihin, ang kapamahalaan o ang authority ay talagang, sabi nga, naipairal. Amen? Walang problema sa authority. Saan nagkakaroon ng problema? Doon sa nalalagay sa authority. Doon sa mga korap na nailalagay sa authority. So, doon nagkakaroon ng problema. Sa mga church, walang, sabi nga, lahat daw, kaya lahat ay itinagalang. Lahat ay, sabi nga, nire-respeto. Ano ang nakaraan na ating pinag-aralan? Tayo ay nagpapasakop ng ibig sabihin, nire-respeto natin. Pero pagdating sa pagsunod, alam naman natin mali. Halimbawa, mali yung mga charges na yun. Hindi natin yan susundin. Siyempre, doon tayo sa totoong church. Doon ipinapairal ng Diyos ang tunay na authorities. Kung sila man, okay, may authority, kasi may authority sa pamahalaan, may authority sa tahanan. At sa iglesia man, may mga authorities. So, ang mangyayari dyan, kung sila man may authority, may pastor silang gano'n. Wala tayong kundi, sabi nga, wala tayong pagsunod. Kundi, ang sa atin, igagalang pa rin natin sila. I-respect natin sila. Kaya hindi maganda yung tinatalo natin na nakikipag-antay sa kanila, ganyan. Kasi, pabayaan na lang natin sila. Ang mahalaga, doon tayo inilagay sa tunay na dinisenyo ng Diyos kung saan matatagpuan ang tunay na authorities. Maliwanag mo kayo. So, isa na natin. Sabi ko nga, yung Romans 13:1, bawat isa'y dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan, walang kapamahalaan, hindi mula sa Diyos at lahat ng
tinatag ng Diyos. So kaya nga, kahit nga pa sa pamahalaan, kahit ba yung kurap na mga presidente, kurap na mayor, kurap na barangay tanong, o barangay chairman, barangay, kung sino man barangay, hanggang sa from top to bottom or down the line, simula sa namumuno, down the line, na may authorities, yan ay ating, sabi niya, hindi pwedeng hindi tayo nagpapasakop. Amen? So ulitin ko, ang pagpapasakop ay absolute. Ang pagsunod, relative. Parang kailangan, lang yan, parang may exemption. Yan. So mag-aralan naman natin yun. 1 Peter 2:13 hanggang 14, alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Ginagawa natin yun, alang-alang sa ating Panginoon. Kasi, yung pagpapasakop na gagawin natin ay isang uri ng ating pag-uugali. Yung tayo ay may respect tayo. Amen? Kaya nga absolute. Yan ay sa pamahalaan, kaya yan ay sa tahanan, kaya yan ay lalo na sa iglesia. Amen? Sa totoong tinatag ng Diyos at doon sa hindi tinatag ng Diyos. Kasi may authority din sila. Amen? Pero hindi nangangahulugan tayo ay susunod sa kanila. Maliwanag po ba yun? Maging sa hari na siyang pinakamataas na puno, o sa mga gobernador na sinugo niya para magparusa. Kaya nga, sabi, iyang mga yan, inilagay ang mga authorities na yan. Sabi nga, sa pamahalaan, sabi nga, para magparusa, to execute criminals. Di ba? Kasi kung wala sila, edi ang gulo ng bansa, ang gulo ng pamayanan, ang gulo ng lipunan. Bakit? Walang mag-ano sa mga kriminalin. Ano mangyayari? Pagkakaroon ng kawalan ng batas. Kaya ang Diyos pa rin ang may pahintulot. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, idalangin natin silang mga nasa pamahalaan. Maging concerned din tayo. Bagamat yan ay mga kurap, wala tayong magagawa, yung sila Pero, yun nga lang ang problema, tandaan natin, ang kanilang authority or posisyon sa kanilang kinatatayuan ay dapat natin tanggapin. Ngunit, sabi nga dapat natin pagpasakupan, mga kapatid. Kaya problema na nila yung kung sila'y kurap. Kasi sa Diyos sila mananagunan. Amen? Sabi nga, para magparusa sila sa mga sumasalansan at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. O yung takbo ng ng lipunan. Kung wala ng mga namumuno nga, ay wala sa lugar ang isang pamayanan. Wala sa lugar ang isang lipunan. Amen? Ang Diyos ay pinagmula ng lahat ng autoridad sa sansimuko, sa universe, sabi nga dito. Ngayon, dahil lahat ng namamahalang mga autoridad ay tinatag niya sa makatuwid, lahat ng autoridad ay sinusuko niya at kumakatawan sa kanyang autoridad. Kasi ang Diyos hindi nakamataas na authority. Amen? Kaya nga, kung natatagman sila, ang mahalaga doon, yung naglagay sa kanila. Amen? Kaya nga hindi maganda yung hinalalagay na na presidente na nakuha sa rebellion. Hindi maganda yan. Kasi ang Diyos ang pinalaban nila. Pero, dahil yan takbo ng sanlibutan, so, magsasakal talaga ang bansa. Amen? Yan pa ba yung talagang naging sa Pilipinas nangyari na yan? Sabi rito, ay tinatag mismo ng Diyos ang kaparaan ng ibang autoridad upang mapaira ng kanyang sarili. Saan man makakapagpon
ng taong otoridad, nakakatakbo nila ang Diyos. Kaya nga, yung sa sabi, nag-execute ng criminals, hindi ba yung mga bago mag-legislatis, Bible muna. Na kahit wala silang alam sa katotohanan ng linulubos sa katotohanan yan, pero alam nila na iyan pa rin ang dapat sundin, yung pinaka-highest authority. Bagamat nagiging murahin na sila. Amen? Maaaring makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ngunit kahit nawala ang kanyang presensya, makikilala pa rin nila siya sa pamamagitan ng kanyang autoridad. Sabi nga, sa Hardin ng Eden, nakilala ng tao ang Diyos sa kanyang presensya o sa kanyang kawalan ng presensya sa pag-aalaala ng kanyang kautusan. Ngayon, ang tao ay bibihirang makatakbo ang Diyos ng tuwiran sa daigdig. Yan, napakabihira na. Kasi nga, masyado ng kulak ang mundo. Amen? Yun na ang sakit ng mundo. Kung kaya, sabi nga, tayo na nasa loob ng iglesia, ay huwag tayong malinis dito. Kasi minsan, baka mamaya, tayo umaasa, tayo din sumusunod sa patakaran ng iglesia, pero pagdating pala sa labas, meron pang kanya na yung mga authorities na yan. Kaya kailangan malaman natin ito. Amen? Ito naman ay tumutukoy sa mga nasa iglesia na palagi namumuhay sa Espiritu sapagkat palagi nilang nakikita ang mukha ng Panginoon. O siyempre, iba sila, iba tayo. Iba yung nasa lugar na mismo ng church. Ang lugar na yun kasi, sabi nga, kasi ang pinakamataas na authority ay namit natin. Amen? Ang lugar na yun, kung saan ipinaiiran niya ang kanyang sarili, nang madalas ay sa kanyang mga ipinag-uutos. Yung damang mga hangal, tulad ng mga hangal ng mga manggagawa sa Marcos 12:1-9, ang nangailangan ng personal na presensya ng may-ari ng ubasan upang sumunod sapagkat sa kasaysayan, hindi ba ipinadala ang mga lingkod at paginaang anak nito bilang kanyang mga ginagawa? O, di ba, nabasa natin ito sa Bible, yung may pinadala ang ama, pang-parabola lang ito, di ba, sa Bible. Pinadala pagkatapos hindi nila tinanggap yung mga isinisip. Tapos hanggang sa yung anak na ang pinadala, pinatay pa nila. Di ba? Yung mga itinalaga ng Diyos ay kailangan ipaira ng autoridad para sa Kanya. So, sa bawat authority, ang Diyos dapat ang ating binibigyan ng pansin. Dahil lahat ng namamahal ng autoridad ay Kanyang inordinahan at itinatag at ito ay kinakailangan masunod. Kung tunay nating matututuhan kung paano susundin ng Diyos, hindi na tayo magkakaroon ng suliranin sa pagkilala kung kanino na kahinday ang autoridad ng Diyos. Yan, dahil na tayo ay mga naturuan, dahil na tayo ay namit natin ang tunay pinakamataas na authority, walang problema. Amen? Makasusunod tayo saan? Sa mga iba pang itinatag ng Diyos na authorities. Halimbawa, may nangyayari mga ganyan, bawa sa pamahalaan. Hindi tayo nakikisa. Ibig sabihin, hindi tayo pumapasok doon sa rebellion. Kasi kilala natin yun. Kilala natin yung nag-utos sa samaya. Hindi tayo papasokin yun. Amen? Sabalit kung ang nalalaman lamang natin ay ang tuwiran o direct autoridad ng Diyos, maaaring masuway natin higit pa sa kalahating autoridad niya. Yan, kasi sa dami ng ipinapaira ng authority, pag hindi natin talaga alam kung ano ang dapat sundin at pagpasakupan, hindi natin namamalaya, sumusunod tayo. Maski ito sa simpleng pangyayari nga sa daan, ito sa mga daan, o hindi ba? Minsan nakikipagtalo tayo. Halimbawa, pagkakanuwa sa mga driver, ang panginit ng ulo.
Di ba? Nasa kasi ano. Mainit ang ulo. Ha? Di ba mainit ang ulo na pagka konting ano, hindi natin yan mapalagpas. Kasi meron dyan sinusunod na ano, patakaran sa kalsada. Kung ang lahat lang ay magpapasakop, kasi pinapairang ng pamahalaan niya, di ba? Kung ang lahat lang ay matututong magpasakop dyan, siguro walang mag-aaway na dyan sa kalsada. Alam nila alam nila ang rules. Ha? Alam nila na galing yun sa mga authorities yung rules na yun. Nangyayari, hindi paano nga, kasi hihirap yung mga emosyon ng tao. Hindi pa, bumili. Ito pa naman ang ano, hindi basta yun. Hindi, tayo na nagkakatuwa ko na. Ha? So, inuulit ko, kung siguro, o marahil, kung ang lahat lang ng mga mamamayan ay sumusunod sa mga order, sa mga directives ng pamahalaan, ay wala siguro mag-aaway talaga sa mga ganyan. Kasi, bawal, no parking. Ngayon, paano natin nasasabi ko? Aba, nilalagay yung no parking, ang taas-taas. Hindi na nakikita, may magpapark na yun. Kurap yung tao doon. Kurap yung naglaga. Amen? Bakit ba hindi sila maging matapat sa mga mamamayan? Ilagay nila, maliwanag. Yung pag lumabag ang tao, ay yung tao na may kasalanan. Hindi tatago nila. Tapos, isang uri ng corruption yun. Amen? Yung itago nila, yung kanilang rules, walang kamalay-malay mga tao. O minsan, bago lamang na ligaw mo sa lugar na yun, masisita, walang alam. Yan yung sinasabi ko na merong nilagay na nag-execute ng mga ganyan, wala sa lugar, hindi sila ay mga kurap. Yun ang problema. Pero sa authority, walang problema. Ang problema, yung nagpapairal. Amen? At yung gumaganap ng amen po ba? Yan. Kaya tayo, huwag tayong mahulog yan. At huwag tayong nag-a-abuse sa kalsada. Dahil sakot tayo ng pamahalaan, ng rules ng pamahalaan dyan. So, mga drivers, cool ka lang. Yan. Tapos, bakit ang gusto doon sa kaya lang minsan na mamumura, ayan na, nagkakaroon din ng problema. Amen? Kaya nga sabi, makakasway natin higit pa sa kalahating otoridad niya. Kasi nga, sa dami ng mga patakaran, sa dami ng mga orders, ganyan, kautusan, sa daan karaming buhay na makikilala natin ang autoridad ng Diyos. Mayroon ba tayong puwang na pumili sa pagitan ng tuwirang autoridad ng Diyos at ng kanyang kinatawang autoridad? Wala. Kailangan magpasakop tayo sa kinatawang autoridad. Gayon din ang tuwirang autoridad ng Diyos sapagkat walang autoridad, liban ito'y nagmula sa Diyos. Kaya wala tayong nagagawa kundi sundin ang autoridad na itinatag ng Diyos. Amen? Tungkol naman sa mga autoridad dito sa lupa, hindi lalong tinatagubili ni Pablo ang positibong pagpapasakop, kundi negatibong nagbabalasya laban sa paghihimagsik. Ibig sabihin, kasi baka mamaya, hindi tayo nagpapasakop, pinapasok natin yung Rebellious Spirit. Nagkakaroon tayo ng Rebellious Spirit. Siya na lumalaban sa mga autoridad, ay lumalaban sa sariling kautusan ng Diyos. Siya na tinanggihan ang mga kinatawang autoridad ng Diyos, ay tinatanggihan ang sariling autoridad ng Diyos. Ang autoridad ayon sa banal na kasulatan ay tinagurian na isang kakaibang likas. Walang anumang makabuluhang autoridad liban doon mula
mula sa Diyos, lahat mula sa Diyos. Amen? So, ang hindi lang mula sa Diyos ay yung korupsyon ng isang authority. Amen? Maging maliwanag sa amin yan. Siya na lumalaban sa otoridad ay lumalaban sa Diyos. At yung lumalaban ay tumatanggap ng kaparusahan at kahatulan. Walang posibilidad ng rebellion na hindi mahatulan. Ang tao ay walang pasyahan o pagpili sa bagay ng otoridad. Yan. Kaya ano pa yan? Basta ipinairal sa mga bansa yan. O, halimbawa, doon sa bansa na yun, pupunta tayo, bawal ang ganun, bawal ang ganito. Hindi tayo pwedeng, halimbawa, itong pinairal sa Pilipinas, iba sa kanila. Hindi natin pwedeng ipairal yung ating alam doon sa kanila. Kasi lalaban tayo sa autoridad ng Diyos. Dahil sabi niya lahat ng mapamahalan. Amen? Ayan. Sa panahon ni Adan, pinagkalooban ng Diyos ang tao ng pamamahala sa buong daigdig. Ang kanilang pamahalaan, dahil paman, ay ang mga buhay na nilalang. Kasi si Adan, nung likhain talaga, ikaw mamamahala ka, sa lahat ng nandiyan. Sa mga hayop, sa lahat ng makikita niya sa Eden, sa Garden of Eden. Ang kanilang pamahalaan, sabi nga, gayunpaman ay ang mga buhay na nilalang. Yun. Pagkatapos ng dilubyo, ibinigay naman ng Diyos ang kapangyarihan na pamahalaan ang tao kay Noah at nasasaad yun sa Genesis 9:6. Sino bang magbubo ng dugo ng tao ay pagbabayarin ng sariling dugo, sapagkat sawang sa Diyos nilalang ng tao. At saan yun, ibig sabihin talagang may batas na timano. May batas ang Diyos, kaya hindi pwede itong suwayin. Amen? Sabi nga, kung ano yung ginawa mo, yun ang magiging hapon sa iyo. Amen? Mula dito, ang autoridad ng pamamahala sa tao ay pinagkaloob na sa tao. Dahil dito, ang autoridad ng pamamahala sa tao ay nilagay sa pamamahala ng tao. Pagkatapos maialis ng Diyos ang kanyang bayan mula sa Ehipto tungo sa ilang, binigyan sila ng Diyos ng 10 utos at maraming matuntunin o ordinances. Kabilang dito ang kautosang nagahayag, Exodus 22:28. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos, ni susumpain ang inyong mga pinuno. Yan, baka tayo tayong magkakamali. Kahit na sabihin pang may mga autoridad yan. Huwag natin silang pagwiwikaan ng parang pagsumpa. Amen? Ano kaya yung mga pagsumpa mo? Yung mga halimbawa, anong halimbawa ng mga pagsumpang na wiwika? Ay sana tamaan ng kulog yan habang nagsasalita. Diba? Diba? Mahirap yun. Huwag nating ipag-iisipan, bayaan natin sila. Kasi talagang hindi nawawala yung korupsyon. Yung korap, maski sa iglesia, yung maling namumuno. Pero ang Diyos nga ang naglagay ng authority. So, yun ang igagalang natin. Pero hindi natin sinususunod. Dahil lang natin. Amen? At hindi nila tayo sako. Amen ba? Ito yung nagpapatunay na inilagay ng Diyos ang kanyang bayan sa ilalim ng mga pinuno. Kahit sa panahon ni Moses, ang mga Israelita na lumalaban sa autoridad ay actual na lumalaban sa Diyos. Yan. Bagamat ang mga namumuno sa mga bansa ay hindi naniniwala sa Diyos, pansinin natin to, at ang kanilang bayan ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas, ang simulain ng autoridad ay nananatiling hindi nababago. Ang ibig sabihin, anong simulain? Lahat ng pamamahalaan lalim sa Diyos. Amen? Nang ang ating Panginoon ay narito pa sa lupa, siya ay napasailalim sa pamahalaan ng mga autoridad, ganoon din ang autoridad ng mga mataas na saserdote. Nagbayad siya ng buwis at tinuruan ang tao na ibigay ang kay Cesar ang mga bagay na ukol kay Cesar. Matthew 22:21.
Sa sandali ng paglilipis sa Panginoon, nang siya'y tanungin ng mataas na saserdote sa pangalan ng buhay na Diyos, ang Panginoon ay kaagad sumagot bilang pagsunod. Kahit na sabihin, alam ng Panginoon na ang kapamalaan niya hindi dito sa Israel, galing sa langit eh. Pero pagdating sa ipinaiiral na pamamahala, sumunod sa kagad. Bakit? Kasi nga, utos yun eh. Ha? Sabi nga, ang Panginoon ay sumunod kasi at saka isa pa, ang nagsalita, saserdote. Alam niya saserdote yun. Pero dahil ang kapamahalan niya ay iba, dito sa lupa hindi siya kumitubo. Pero nung sa saserdote, sumunod siya agad. Amen? Agad siya sumunod. Matthew 26:63-64, at di tayo nakita sa atin na mayroong mga autoridad dito sa lupa at ito'y kanya tinatangkilik. Ang ating Panginoon ay kailanman hindi naging bahagi ng anumang pag-iimagsik. Kasi alam niya yan, yung sa lupa, kaya masabi niya, hindi kayo ng kaysa. Talagang, ibig sabihin, hindi niya yung kinontra. Amen? Nga pala, ito sa church pa pala. Ipinakita ni Pablo sa Romans 13 na ang lahat ng nasa autoridad ay mga lingkod ng Diyos. Kailangan magpasakop tayo sa lokal na autoridad kung saan tayo ay nabubuhay. Gayun din sa autoridad ng ating sarili bansa at lipi. Hindi tayo dapat sumuhay sa lokal na autoridad dahil lamang sa mabuting pag-uugali, kundi doon sa, sabihin, kahit masama yan, kahit masama, hindi lamang kung mabuti yung, halimbawa, yung namun sa, hindi na tayo susunod, kahit doon masama. Inutusan ko niya. Inutusan ka ni Mayor, alam mo yung Mayor mo, anong gagawin mo? Susunod tayo, di ba? Pero, sa atin nga, may exemption lagi. Ano yun? Kapag ang inutos sa atin ay ipagkakasala natin, lalabas tayo sa highest authority. Amen? Halimbawa, sinabi ng Mayor mo, may nagagawa sa Mayor. Mayor, nandiyan po si ganyan. Sabi ng Mayor mo, sabi mo, wala ako dito. Anong gagawin? Maski sa tahanan, kahit sa iglesia, pwedeng ma-encounter natin yung mga ganyan sitwasyon. Anong gagawin natin? Anong sample natin ng hapon, yung pinag-aaralan natin? Meron sample sa Bible na yung tik-tik. Makatalino yung mga tik-tik ng ng araw. Diba? Nagtago sila. Tapos, matalino yung taong pinagtaguan nila. Diba? Sinundan sila. Tingnan mo. Nandiyan ba yung mga taong hinahabol namin? O yung hinahanap namin? Ano sagot ng babae? Hindi siya nagsinungaling. Hindi siya nagkasala. Ang kanyang sinagot, hindi niya sinabi, nandito po o wala po dito. Hindi niya pinahamak. Kasi ito ipapahamak niya, nandito po. Pero kung sinabi niya na wala po dito, sisinungaling siya. Sino kalaban niya? Ang Diyos. Anong sagot niya? Anong marunong yung napagtanungan? Anong sagot? Hindi ko kilala ang mga taong hinahanap niyo. Diba? Tingnan niyo. Pasilin niyo, diba? O wala siya ipinagkasal. Amen? Kaya sabi na, magiging voice tayo. Kasi mahirap na pasukin natin yung bagay na ipagkakasal natin. Amen? Eh halimbawa may concern, yung mga ganong gipitang pangyayari na hindi natin hindi ko magagawa ng sinungaling, yung mga tao ito, baka naman mapahamak. Halimbawa, mga sitwasyon yun. Amen? So, tingnan nyo. Asan? Hindi ko kilala yung mga tao hinahanap ko nyo.
walang ipinagkasala. Amen? Parang ano? Parang technical. Ha? Ayan. Kailangan magpasakop tayo sa lokal na otoridad kung saan tayo nabubuhay na hindi sa otoridad ng ating sariling bansa. At ipinulit ko. Hindi tayo dapat sumuhay sa lokal na otoridad dahil lamang sa mabuti pag-ugali kundi doon sa masama. Sabihin, yung mga kurap. Gaano man nagkakaiba ang mga batas ng mga bansa, lahat naman ito'y nagmula sa batas ng Diyos. Ang pangunahing simulay sa lahat ng batas ng Diyos ay parusahan ang masama at isagawa ang kanilang mga batas upang ang mabuti ay mapagtibay at ang masama ay magdisiplina. Yan, may kaukulang parusa. Amen? Kapag lubis sa mga ordinansa, sa mga kautusan, hindi nila dinadala ang taba ng walang katuturan. Bagamat may katotohanan na ang ilang kapangyarihan ay tinataas ang masama at sinusupil ang mabuti, sila naman ay gumagawa ng pagbabaluktot sa pamamagitan ng pagtawag sa masama na mabuti at ang mabuti na masama. Iyan talaga, iyan ang sinasabi ng korupsyon, mga korap. Hindi sila makalabas ng hantaran at ihayag na ang masamang tao ay tinataas dahil sa kanyang kasamaan samantalang mabuti pinaparusahan dahil sa kanyang kabutihan. So, iyan ang nangyayari sa sanlibutan. So, ano gagawin natin? Tayo ay dapat sumunod. Sumunod tayo sa mga rules na ipinagkikitan. Kasi nga, may batas na ganito. Amen? Kaya nga sabi, sa ano pa man, yung nailagay dyan, ang Diyos ang naglalagay, siya rin ang nag-aalis. Amen? Hanggang sa pangkasalukuyan, lahat ng kapangyarihan ay sumusunod pa rin. Kahit nasisimutain lang ang tuntunin ng gantimpala sa mabuti at pagpaparusa sa masama. Ang simulain ay hindi pa rin nababago. Sa makatuwid ang batas ng Diyos ay nananatiling umiiral. Darating ang araw na ang walang batas na tao na tinatawag na Antikristo, o yan ang nakakatakot pag dumating na yan, ay malalagay sa kapangyarihan. Siya ay tahasang babaliktarin ang buong kaparaanan ng batas at hayag ang tatagurian ang mabuti na masama at ang masama na mabuti. Hayag ang tataguri, o sabi rito, dito ang mabuti ay mamamatay at ang masama ay siya maitataas. Sino yan? Yung panahon ng 666 yan. Kaya nakakatakot na iwan. Amen? Talagang walang batas yan. Ang mga simbolo ng pagpapasakop sa mga autoridad sa lupa. Ito, kailangan alam natin ito, Ang buwis sa kinauukulan nito. Pinagutos ng Diyos yan. Ibigay ang Cesar kay Cesar. Ang kinikita sa kinauukulan nito. Amen? Paggalang sa kinauukulan nito. Sa kinauukulan nito. Merong pinaglalagyan niyan, Pagpaparangal sa kinauukulan nito. Sa church, ganun din. Ano ang buwis sa church? Tithes and offering. Paggalang sa kinauukulan nito, saan? Sa authority. Amen? Pagpaparangal sa kinauukulan nito. Tandaan natin, sa Diyos tayo nagbibigay. Amen? Sa Diyos tayo nagpapasakop. Amen? Doon natin inilalaan. Iba hindi ang isip Naalala ko noon. Ay, mag-video tayo kay pastor. May gano'n mag-video ba? Hindi nila inisip na ang Diyos ang kinauukulan mo yung kanilang pagbubuwis. Amen? Ang isang Kristiyano ay sumusunod sa batas, hindi lamang. So, dinaan ko na, binibigay ko na yung sample sa pamalaan, sila sama-sama ko na. Ang isang Kristiyano ay sumusunod sa batas, hindi lamang para maiwasan ang puot ng Diyos, kundi para din sa kapakanan ng kanyang budhi. Ang budhi ng tao ay ang kumukumbito sa kanya kapag siya ay nagiging masuwayin. Kaya tayo, kailangan sensitibo tayo. Amen? Kung tayo ay nagiging masuwayin, susuko natin kaagad. Kasi baka tayo nagkakaroon ng rebellious spirit. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat na walang ingat niyang tinupuna o tinatakwil ang pamalaan. Pati na ang mga pulis sa lansangan, pati daw mga pulis
pulis. Kaya lang ngayon, ang mga pulis hindi maiwasan, mayroong sabi natin, pagsamantala pumapasok din sa korupsyon. Amen? Hindi lang iniisip na sila ay may pinagpapasakupan din. Diba? Kung sila iniisip nila yun, maganda sana, isunod sana mundo kaso hindi yan ang mundo. Amen po ba? Talagang narito po tayo. Talagang wala tayong magagawa. Kung di sumunod, magpasakop, darating naman ang panahon na yung tunay na, sabi nga, tunay na hahapon ang siyang hahapon sa mga bansa, sa bawat individual. Amen? Pati na ang mga pulis, sabi nga sa nasa, inangkat ng Diyos sapagkat sila'y inatasan na gumanap ng tanging gawain. Ano ang ating kapalagayan sa gumaganap ng mga otoridad dito sa lupa? Tayo ba'y nagpapasakop sa kanila? Kailangan. Amen? Tunay na napakahirap kung hindi natin makikita ang otoridad ng Diyos. Higit na tinatangka natin na sumunod, higit na mahirap itong naisasagawa. 2 Peter 2:10. Lalo na sumusunod sa mahalay na kita ng katawan at ayaw kumilala sa kapangyarihan. Ilan ang nawawalan ng kapangyarihan at nawawalan ng buhay dahil sa panlalait. Ang tao hindi dapat malagay sa kalagayan ng anarkiya. Ano ba yung anarkiya? Walang gobyerno, walang sinusunod na gobyerno, lawlessness. Hindi tayo dapat tubang nag-aalala sa kung paano ang gagawin ng Diyos sa mga bagay na ginagawa na walang katuwiran. Bagamat dapat tayong manalangin para sa disiplina ng Diyos sa batayan ng pagkamatuwid. Ayun, talagang idadalangin natin. Gayunpaman, ang pagsuway sa autoridad ay pagiging mag-isip tungo sa Diyos. Kung tayo ay magiging mapag-isip, tayo ay magiging isang tulong sa simulain ng Antikristo. Ayan. Saan yun? Saan magiging mag-isip? Saan? Sa loob ng iglesia, sa loob ng tahanan, at sa lipunan. Amen? Tanungin natin ang ating sarili, kapag ang hiwaga ng kawalan ng batas ay gumagawa, tayo ba'y isang hadlang o isang tulong? Tayo na makakasagot. Mga autoridad ay tinatag ng Diyos sa pamilya. Ephesians 5:22-24, Ephesians 6:1-3, Colossians 3, sabingay ko na ito kanina, Colossians 3:18, 20, at 22. Itinatag ng Diyos ang kanyang autoridad sa tahanan. Maging ano kayo dito maging sensitive kayo dito. Kasi, tandaan natin, si Satanas, ang gusto ng Diyos, iligtas ang buong sambahayan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, manampalataya ka, at ang buong sambahayan ay maliligtas. Ang ginagawa ni Satanas, winawasak ang sambahayan. Ayaw niyang maligtas ang buong sambahayan. Kasi kontra siya sa patakaran at putos ng Diyos at hindi sa inyo ng Diyos. Amen? Kaya, eto, sa pamilya. Itinatag ng Diyos ang kanyang autoridad sa tahanan, ngunit marami sa kanyang mga anak ang hindi nagbibigay ng atensyon sa kalagayan ito ng pamilya. Ang mga aklat ng Efeso at Colosas na itinuturing ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan na pinaka-espiritual sa lahat ng mga sulat na nasa Biblia. Buong diin nilang itinangkop ang pagpapasakop sa tahanan. Na kung wala ito rito, magkakaroon ng suliranin sa paglilingkod sa Diyos. Kung wala daw pagpapasakop sa tahanan. Kaya nga, meron tayong 5, daliri yung pinag-aralan natin. Diyos, God, Word of God, tapos, family, mga anak, and then saka palang ministry. Ibig sabihin, tama, may utos ang Panginoon. Ang hindi makapag-iwan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang magulang, ng kanyang ng kanyang tahanan,
hindi karapat-dapat na sa akin, di ba? Bilog sa akin. O ano gagawin natin? So, aayusin natin. Number 1 natin, iibigin ng Diyos. Pero, iniibig natin Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos, pero huwag natin kakaligtaan ang ating pamilya. Amen? Bakit? Kasi kaharian ng Diyos yan. Ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh. Kaharian sila ang mga pamilya natin. Sila ay kaharian ng Diyos. Kaya, huwag natin silang pababayaan. Di ba? Nung sinabi ng Panginoon, sinabi, sumunod kayo sa akin. Anong iniwan ni na Pedro? Ang pamilya? Hindi. Di ba? Iniwan nila yung kailangan ng buhay. Sinama pa nga ni Pedro yung biyanan niya sa kanyang tahanan. Amen? Tinangkilik pa nga niya. Biyanan niya yun. Amen? Ang pinaiiwan sa kanila, yung kanila munang anak buhay. Kasi sila ay mangingisda. At saka sila ay yung mga itatalaga ng Diyos sa mga authority hindi biro-biro. Amen? At hindi naman nangangahulugan na iniwan nila ang kalanganan buhay. Sumunod sila sa Panginoon, hindi na sila maghanap buhay. Hindi ganun. Amen? Kailangan nilang maghanap buhay. Bakit? Wala pa silang sa church. Wala pa silang nasasakupan. Amen? Kaya yung mga bagong pastor, hindi pwedeng susunod ako sa Panginoon, pero pinabayaan ang Panginoon. Amen? Pastor ako yun. Wala ka pa nga pinapastulan. Ba't mo iwanan ang pamilya mo? Hindi ganon. Magkakaroon ng conflict. Yan. Magkakaroon ng pagsuway. Sino magre-rebelde? Di ang pamilya mo. Amen? Kasi ang pamilya mo, puro ka paglilingkod, puro ka paglilingkod. Pero pinababayaan ng pamilya mo. Yan. Siyempre, pinasunod sila ng Panginoon, pero hindi na naulan siya. Ilang oras na yun. Pero, bumalik din sila sa kanilang ng pamilya. Kailangan ng pamilya nila ang kalungan. Amen? Amen po ba? Pero, hindi sila dapat napapahadlang. Yan. Hindi sila dapat napapahadlang sa pamilya. Halimbawa, tinawag ka ng Panginoon, papasok yung ang hindi makapag-iwan. Kaya, papasok ng kanilang anak. Ibig sabihin, nagiging dahilan na para ka sumuway doon sa utos ng Diyos. Amen? Nagiging dahilan na yung yung hindi mo, sabi nga nagiging dahilan na para sumuway ka sa Diyos yung pamilya mo. Bakit? Kasi ang pamilya mo, inuuna mo, pero ang Diyos, yung tawag sa iyo, yung tungkulin mo, pinababayaan mo. Pwede ka namang maglingkod na hindi mo pinababayaan ang iyong pamilya. Amen? Siyempre, isinesettle lahat. Kaya nga ang isang pastor, pag tinawag, kailangan, sabi na, meron talagang fully, meron kang nakasuking buhay. Meron kang panahon. Committed ka. Yan. Committed ka. Kaya mapala din si Pablo, Pastor Pablo, kasi matandang na siya. Tandang binata siya. Kumbaga, walang problema. Pero, hindi naman nangangahulugan na kung may pamilya ka, hindi na yan maganda. Maganda nga ang sabi ni Joshua, me and my family will serve the Lord. Kailangan lang ang family ay nagiging magkaisa, sama-sama sa isang layunin, na hindi sila nagkakaroon ng conflict. Kailangan, kasi yun nga ang nangyayari kasi, bakit? Hindi nila alam ang pangutulan ng Diyos. Pumapasok sila sa maling pagsunod sa authority o maling pagkakilala sa authority. Sabi nga, the Word of God is the highest authority. Hindi nila sakop, hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos.
Amen? Kung kaya nangyayari yung mga ganun bagay. Amen po ba? Yan. May tanong po ba doon? Ha? Tanong? Wala. So kung di nilang tinampok ang pagpapasakop sa tahanan na wala rito, magkakaroon ng suliranin sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga sulat kay 1 Timothy at Tito ay tumatalakay sa paksang gawain, subalit nagsasalita rin tungkol sa suliranin ng pamilya na isang bagay na makakaapekto sa gawain. Kaya sinampol ko yun, nagkakaroon ng problema. Amen? Sa unang sulat ni Pedro, tinampok niya ang katuruan sa kaharian. Ngunit isinaalang-alang niya ang rebellion din laban sa kaharian. Sandali na makita at maunawaan ng mga kasapi sa pamilya ang autoridad dito, maraming suliranan sa tahanan ang mawawala. Kasi naisisettle lahat ng bagay. Hindi pwedeng may conflict. Hindi pwedeng merong ang asawa mo laban sa iyo. Bakit? Mali yung ginagawa mo. Kahit ikaw ay naglilingkod. Amen? So, kailangan sinasaayos. Amen po ba? At basahin natin ang Timothy. Nandiyan yung mga utos ng Panginoon. Ang mga matatandang babae kailangan magturo sa mga kabataan, sa mga inang tahanan, ang mga, sabi nga, yung mga pastor, binigyan talaga ng mga kanya-kanyang authority kung paano ipaiiral ng maayos para ang iglesia, ang tahanan ay tumatakbo ng maayos. Kasi pag tayo maayos sa iglesia, maayos sa tahanan, maayos tayo sa pamahalaan. Amen? Amen po ba? So nga pala, pag sinabing kinatawang autoridad, ibig sabihin delegated. Patulad ng mga down the line sa apostol. Sila ay mga delegated, kinatawang autoridad. Designated, itinalaga. Balikan. Ang delegated, itinalaga. Buwa si Brother Manny, itinalaga ng Diyos. Ang designated, yung sa under ni Brother Manny, sila ay appointed. Amen? So, yun. Yun ang mga authority saan? Sa iglesia. Amen? Delegated, kinatawang autoridad, designated, mga appointed. Mga appointed. Mga itinalaga rin sila, pero appointed sila. Pero sa Diyos pa rin, ang nangbibilang. Amen? Inando lang natin yung kaayusan. Sa tahanan pa rin, tinatag ng Diyos ang asawang lalaki bilang kinatawang autoridad ni Kristo. At ang asawang babae bilang kinatawan ng lalaki. Maging napakahirap para sa asawang babae na magpasakop sa kanyang asawa kung hindi niya makikita o maunawaan ang autoridad na ipinagkaloob dito ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ang mga babae, pag hindi nila nakita ang autoridad ng Diyos, namamali ang takbo ng authority sa tahanan. Kaya dapat alam nila ang katuroan ito. Amen po ba? Na ang babae ay nagpapasakop sa lalaki. Amen? Sa tahanan. Kaya nga pagka, ano ba yun? Ano ba ang sample dito? Yung babae, bilang pinatawan, tinatag ng Diyos ang asawang lalaki bilang pinatawang autoridad ni Kristo. Kaya nga pag ikinakasal, yun na lang sample ko. Kaya nga pag ikinakasal, ano sinasabi din sa lalaki? Ikaw sabi, lalaki, yung bilit pala, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Kasi ganun ang ginawa ni Kristo, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Amen? Pero si babae, ikaw babae, magpasakot ka sa iyong asawa. Amen? So, yun ang mga sinusumpaan ng yung mga boss nila. Amen? Sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, napakahirap para sa asawang babae na magpasakop sa kanyang asawa. Talaga, marami talagang sinasabing
under. Diretso na natin, ina-under yung lalaki. Bakit? Hindi alam kasi ang katuruan ng otoridad. Isa naman, napagkakamalan ng babae na nangingibabaw sa lalaki kasi ang babae ganyan. Kaya tayo mga babae, huwag ganyan. Kaya tuloy, pag narinig talaga, kala ko inaano natin, yung ina-under natin. Kasi minsan babae ay siya mo. So, medyo konting pag-aralan ng sarili ako, wala na ako, kakagalitan. Hindi ka paano po yung lalaki ang madala? Ay, hindi naman, bigo. Parang ang naman yata ang babae ang kaya ang babae nang nadaya Amen? Kasi nga, wala man lang tawag ito, konsulta sa lalaki. Amen? Naalala ko, meron ako sample dyan. Merong nagdadaan dyan sa amin. Kami ni Susan na aking agad. Wala na kami sabi-sabi sa asawa namin na bibili kami ng gano'n. Yung pala napamahal kami. Yun lang ang mabigat. May isang araw, may dumaan. Si Kuya, mula ko nang naakit doon sa bibili. Napamahal din. Sira ka agad. Pero, okay lang. Sabi ka, nakakatuwa naman. Amen? Kaya dapat, ang lalaki, ang babae, ay laging mayroong pasakong o pagkonsulta sa lalaki. Pwede naman ang babae, baka pwede. Baka pwede ganyan. Suggestion. Pero pagdating sa, pwede tayo mag-suggest, alam natin mabuti, makakabuti, sige, suggest tayo. Hindi tayo lumalakpas sa authority ng lalaki. Pero, kung alam naman natin at kung sinabi ng sa asawa ninyo, ay pwede kasi ganito. Sumunod tayo. Amen? Paano po kung sumusunod tatlong beses na nagkakamali yung sinasuggest mo ay hindi kasi hunod. Isa, dalawa, hindi siya nagkakamali. Paano po kaya yung gano'n? Ay, sino nagsasabi? Siya. Rapitan mo. Magkano siya? Tawag sa mga gano'n. Magdusa. Kaya dapat po kahit lalaki siya, medyo babalansin niya rin. Dapat titignan din niya na kung ano yung maganda. Yung sasalubong kayo, ay maganda na. Pag-uusapan na. Napag-uusapan ng maayos. Kasi minsan nauwi sa pagkatalo na hindi maganda. Pero ikaw na babae, tumahimik ka muna sa tahanan. Amen? Tumahimik ka muna. Maya-maya marirealize na lalaki yan. Pag inan niya, ay, ang ganda na, diba? Ayos pala. Ayan. Ngayon sa iglesia, ganun din. Amen? Sa iglesia, hindi rin pinapahintulutan ang babae na magsalita, diba? Sa kanilang magsalita. Pero, hindi naman, sana wag na lang kami magsalita. Kaya lang, anong dapat? May belyo. May kapahintulutan. Merong, sabi nga, may anointing. Yung anointing na ginawa, kapahintulutan din yun. Amen? Napailalim din sila sa authority. Amen? Dapat maunawaan ng babae na ang tunay na subiranin ay ang otoridad ng Diyos, hindi ang kanyang asawa. Titus, Tito 2, 4-5. Upang masanay nila ang mga kabataan babae na mahalin ang kanilang mga asawa, mahalin ang kanyang mga anak, turuan maging mahinahon, malinis, ang kaisipan, masipag, mabait, at masunurin sa kanikandang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Ayan. Ayun ang mababasa namin. Ang lalaki ay dinsenyo ng Diyos bilang hari at pangulo ng tao. So, yun ang huwag makakalimutan ng mga babae. 1 Peter 3:1, at kayong mga babae, sabi sa atin, pasakop kayo sa inyong asawa at kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang sino man sa kanila, may higayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Ayan. So, iyon na ipakikita natin sa isa't isa. Kung sino yung nakakaunawa
nakakaunawa, magpakita ka ng mabuting asal. Si lalaki mas nakakaunawa, ikaw ang mauna. Unahan lang yun. Na pagpapakita ng mabuting asal. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay sabay kayong nakakatugon o pagsunod sa authority ng Diyos. Siyempre, meron minsan nauulit si babae na nauulit si babae. Kung magano kayo. Kaya sabi, ano sabihin? Magpakita tayo, amen, ng mabuting asal o magandang asal. Kasi kapag nagpakita tayo, sabi nga, hindi na kayo kailangan magpaliwanag sa kanila. Ayun. Ang asawang babae bilang nasa ilalim ng lalaki batay sa 1 Corinthians 11:8-10 at 1 Timothy 2:11-14 ay siyang dahilan ng pagkapasakop ng babae sa lalaki. Ang obligasyong ito ay kailangan maisakatuparan sapagkat hindi naman mga ibang tao o banyaga o stranger ang iniuutos na pagpapasakupan nila. Dahil sa pangangailangan ng pananalig sa isang mahigit na malakas din sa kanya, ang babae, sabi dito, higit pa kung ito'y nakapangasawa ng isang di mananampalataya ay maaari matukso, bagamat ang larangan spiritual lamang na pumasok sa relasyon sa iba kung saan siya ay dapat manalig sa kanyang asawang lalaki. So pagka talagang ang asawa mo ay katulad mo, bawa ikaw ang binibig at katulad mo, wala nang problema. Kasi bakit nagkakaproblema? Ano nangyayari? Kulang sa pagkaalam ng katotohanan, kulang sa pag-aaral, kulang sa mga aral. Amen? Kung kaya lumilihis ang highest authorities, the word of God, dito nagkukulang. Amen? Kaya dapat talaga magandang mag-asawa, parehas sila ng tinatakbo. Kahit ang asawang lalaki ay isang di mananampalataya na walang tinanggap na salita, siya ay maaaring madala sa pananampalataya ng dituwiran o indirect. Ang walang salitang paggawa ay higit na makapangyarihan kaysa hindi isinasagawang mga pagsasalita. Ano? Action speak louder than words. Amen? So, ipakita na lang natin para talagang magpasakot. Magkaroon ng pagpapasakot para sa isa't isa. Amen? Mga anak, sa mga anak to, makinig kayo, mga anak. Ephesians 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Kaya pag kayo, inutusan magulang, ang daming nagdadamot eh. Ang daming ayaw sumunod sa magulang. Bakit nga ba? Ha? Ayaw sumunod. Anong dahilan? Ha? Mga anak, bakit ang dahilan ayaw nyo sumunod? Anong umiiral? Ha? Katamaran. Then nakatingin ka sa sarili mo, ayaw mo mahirapan, ayaw mo tumulong. Amen? Ang mga anak, ha? Ayan. Sabi, kanino niyo ginagawa? Alang-alang sa Panginoon. Mahal niyo ba ang Diyos, mga anak? Amen. Mahal niyo ba? Mahina. Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Amen. Pwede sundin ninyo magulang. Amen? Amen. Mahal niyo pala. Pwede sundin niyo ang inyong magulang. Sabi rito, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi na susunod. Ikaw ay respeto. Igalang mo. Magpasako. Magpasako. Amen? Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, sa magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahipitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang mahirap dito, bakit ipinanganak na nga,
na nasa Panginoon, anong nagiging dahilan? Anong pangkaraniwan? Anong nakaka-apekto? Yung labas. Pangkaraniwan. Kasi kahit anong pagsisikap ng mga magulang. Amen? Sige, andito yung mga magulang na believers, mag-asawa believers. Bakit may mga anak pa rin na kahit na anong iyak mo, salita mo, hanggang sa nauwi kayo sa bangayan, hanggang sa nauwi kayo sa inisan, pag-imagsik ng mga anak, hanggang sa mga magulang makapagsalita ng wala sa lugar, anong nagiging dahilan? Apektado na sanlibutan. Amen? Pumapasok ang sanlibutan. Kaya mga anak, igalang yung inyong mga magulang. Amen? Kasi sabi, sundin ninyo sila sa lahat. Walang pasubali. Pero may exemption. Ano sabi ng nakaraan? Kung ang inuutos ng iyong magulang ay sa iyo, ipagkakasala sa salita ng Diyos. Amen? Yan. I rather obey God than man. Amen? Pero may paggalang. Hindi yung lalayasan ng magulang mo. Hindi, doon ako sa pastor ko, doon ako sa church namin, maglilingkod ako, meron ganyan. Hanggang sa inaway na yung magulang, di ba? Sasabihin naman ng pastor na walang nalalaman, iniwan na ito ang nagsakripisyo sila, iniwan ang kanilang magulang, pagtapos, ganon, magagalit. Hindi nila na i-reconcile. Amen? Hindi nila na i-reconcile ang salita ng Diyos. Yung daming konsinti nila ang paghihimagsik ng mga anak sa magulang. Tapos sasabihin, di baka maakay mo pa. Amen? Amen po ba? Hindi tayo tinuturoan dito na kung mag-mistake ka dyan, huwag kang malugas sa magulang mo. Meron mga ganong church. Amen po ba? Na hindi nila namamalayan, pinapasok nila yung rebellion. Amen? Natuturuan nila na magrebelde ang isang anak sa magulang. Pero makinig daw sa Diyos. Kaya, iniwan na. Ako, hindi yun. Amen? Hindi yun ang nais ng Diyos. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. Ang pagsunod ng mga anak sa magulang ay higit na walang pasubali. O ayan, walang pasubali. Susunod at susunod kayo. Di nasasakop ng katwiran. Ibig sabihin, meron kayong mga kung anong reason. Wala kayong katwi-katwiran. Amen? Ang pagpapasakop ay sumasang-ayon sa pagpapailalim sa isang pamunuan ng isang karapatan na magputos. May karapatan ang magulang ninyo na magputos. Diba? Yan. Kapwa ang mga magulang at mga anak bilang mga Kristiyano sa Panginoon ay nagpapahayag ng elemento kung saan ang pagsunod ay dapat maganap at ang motibo ng pagsunod na ito. Yan. Ang pagsunod ng mga anak sa mga magulang sa lahat ng bagay, Colossians 3:20, ay nagpapahiwatig ng naangkop na limitasyon ng pagsunod na hinihingi sa Gawa 5:29. I rather obey God than man. Yun lang kung ang mga magulang ay mayroong maling ipinasusunod. Amen? At sa kabilang panig, ang pag-aabuso ito, Marcos 7:9-13, ang pagsunod na ito ay nararapat sapagkat kahit na ang natural na batas ay pinag-uutos ito sapagkat ang mga nagbigay buhay sa atin. Dahil kung walang magulang nyo, wala kayo. Amen? Yun ang ng Panginoon. Dito ang autoridad na ipinahayag. Kaya na. Dito ang autoridad na ipinahayag na kautusan ay dinaragdag sa natural na kautusan. Ang kautusan ito ay may kaakibat na pangako. Ngunit ang pangako ito ay hindi ang tampok na motibo o
pero hindi daw yun ang tamang motibo sa pagsunod, kundi ito'y, ano? Kalooban ng Diyos. Ayun pa nga ang mabigat. Susunod tayo, hindi dahil dun sa pangako, pinangako yun. Nandun na yun. Pero ang pinaka-main ay dahil ito'y kalooban ng Diyos. Kaya tayo susunod. Deuteronomio 5:16. At ito'y pinatutunayan ng pagkakaloob niya rito ng isang pangako. Kaya pumasok ang pangako. Ang autoridad ay pinatag ng Diyos sa Iglesia. 1 Thessalonica 5:12-30, 1 Timothy 5:17, 1 Corinthians 16:15-16. Nagtatag ang Diyos sa Iglesia ng mga autoridad tulad ng mga nakatatanda sa Iglesia, elders. Kaya mga elders may authorities yan. Na mahusay, na namamahala, at yung nagpapagal sa paghahayag at pagtuturo. So, ayan yung mga elders, yung mga nagpapagal at mga tagapagturo. Amen po ba? Sila ang mga autoridad na dapat sundin ng lahat ng kasapi sa iglesia. Ang mga babae sa iglesia, ito, sinabi nito dapat pasapok sa mga lalaki sa iglesia, 1 Corinthians 11:3. Kaya nakakapagtaka na sa iba, uso yung pastora. Walang pastora. Amen? Hindi pwedeng yung babae kaparehas ng lalaki. Siya ay nakapailalim sa lalaki at walang salitang pastora. So, yun ay labag na sa disenyo ng Diyos. Amen? Kailangan, sabi nga, nagkakaroon lang ng pagkakataon ng babae kung siya ay nalagyan ng pelo. Amen? Napahintulutan. Sapagkat, sila ang mga, sabi nga, sila ang mga autoridad na dapat sundin sa lahat ng kasapi sa iglesia. Dapat na ang babae ay pasakop sa lalaki. Sinaayos ng Diyos ang mga lalaki ay kabatawan kay Kristo. Iyon ang disenyo ng Diyos. Bilang autoridad at ang mga babae kumakatawan naman sa iglesia sa pagpapasakop. Yan. Sa makatuwid, ang mga babae ay dapat magkaroon ng belo. Yan. Sa Greko, autoridad. Ibig sabihin, belo, authority belo. Amen? Sa kanilang ulo dahil sa mga anghel, 1 Corinthians 11:10. At sila ay dapat pasakop sa kanilang mga asawa. Sa Corinthians 14:33-35, kaya hindi pwedeng pastora. Ano yun? Pagpasakop ba yun? Hindi pwede, Kaya nga, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kabuluhan, kundi sa kapayapaan. Ayan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos. Ang mga babae kailangan tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinahintulot sa kanila na magsalita sa gayong pagtitipon, kailangan sila'y pasakop. Gaya na sinasabi ng kasulatan, kung mayroong silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating sa bahay. O, yun yung sa tungkulin ng babae. At ito naman lalaki, dapat maalam. So, ang dapat ang lalaki ay talagang nagiging maalam sa katotohanan, sa Biblia, para naman may maisagot sila sa babae. Amen? Ayan. Para hindi na yung babae muli. Kasi minsan, hindi, sabi na sa ganyan. Samantala pag ang lalaki maalam, sasabihin ka nito. Ako noon, pag sinabi ni God, hindi, yun na yung sinabi ni Salita ng Diyos. Dapat ganun tayo. Pag salita na ng Diyos, sinabi, yan ang sinabi salita ng Diyos, ay ganun ba? Kasi maalam. Pag hindi, iira lang ng babae. Hindi, ganito. Sariling isip. Amen? So, wala na ng pagpapasako. May mga babaeng kapatid na na magtatanong. Halimbawa, hindi masagot ng lalaki ang aming katanungan. Sinasabi ng salita na magtatanong, kaya magtanong. Dapat nga may magtatanong. Pagkatapos ng ilang panahon, malalaman din ng kanyang asawa ang sagot. Dahil kung parati siyang tinatanong, napipilitan siyang maghanap ng kaunawaan. Ayan. Dito lang pala yung sinabi ko.
Mapipilitan si lalaki. Aba, kailangan ko mag-aral. Ang aking asawa, napaka matanong. At dito, matutulungan nila ang kanilang asawa, pero hindi ng kanyang sarili. Matututo kayo eh. Pag kayo nag-research, pag kayo nag-aaral, ang babae na magsasalita sa publiko ay nagiging isang gawain ng kalayaan para bagang hindi sila nasa ilalim ng kanilang asawa sa public. Kaya nga pagka may hayo-hayo tayo, yan, hindi pwede kami, siguro lang, ganito, patotoo lang kami. Pero ang totoo niya, pagka umahayo, yung lalaki talaga o yung pastor o yung tagapagturo ang sasalita. Halimbawa, magkasama sila, babae, lalaki, mag-isang asawa. Ang babae siyempre, minsan, sumisingit lang as magpapatotoo, pero hindi siya ang talagang magtuturo. Meron yung lalaki talaga. Amen? Ang siyang nagtuturo, publicly. Amen? Yan. Pero pagdating sa babae, yan, yung patotoo ka, sige, magpatotoo ka. Kasi lahat tayo ay magpapatotoo. Amen? Kapag ang Kristiyano babae ay pinapayuhan na maghanap ng impormasyon sa mga isang spiritual mula sa kanilang mga asawa sa bahay, ito'y nagpapakita na ang mananampalatayang pamilya ay dapat nagtitipon para mataguyod ang spiritual na kaalaman. Ang Espiritu ni Kristo ay kailanman hindi sasanagatin ang kanyang sarili. At kung ang mga kapahayagan ng mga asawang lalaki ay salungat sa sinasabi ng apostol, hindi ito nagmumula sa isang espiritu. Ang kaparaanan ng mapanatili ang kapayapaan, katotohanan, ito ang importante, at kaayusan sa iglesia ay hanapin niya o makabubuti rito. Napasanin niya o hindi makakasama sa kapakanan nito at itaguyod ang mabuting pag-uugali, kaayusan at kagandahan ng isa. So, yan ang dapat nakita sa iglesia. Tungo sa tahanan. Amen? So, kailangan ang mga asa-asawa ay talagang maalam. At hindi lumilihis sa inaaral ng mga apostol. Kaya pagdidiin na sa atin yung aral ng mga apostol. 1 Timothy 2:11-13, ang babae kailangan tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na magpasakop. Hindi ko pinapayagan o pinaliwanag ko na yun na ang mga babae ay okay lang, sige, patotoo ka. Pero ikaw magtuturo, ikaw mag-aano. Iba na lang kung pinahintulutan ka. Sige mo, sabihin mo. Kung lalaki ko. Laging belo. Pinahintulutan ko ng lalaki. Lalaki ko, sige, ano yung pala. Kamukha ko, hindi ko alam pala naman maano na isa. Turo mo to. Sige, tinanggap ko na, ayaw ko nga. Hindi ko alam, ganun pala. Sige, turo mo yan. May belo. Sabi, pinahintulutan. Kasi alam niya, sabay naman kami kasi nag-aaral. Alam niya na, alam ko itong araw na to. So, hindi ko alam na meron palang gano'n. Pero, hindi ko ito basta tinuro. Sinabi niya. Ito, may belo. Kasi parehas naman din kami natapos ng pag-aaral. Bagamat, pagdating sa pagtuturo, siya talaga. Siyempre, kamukha niya, lahat pinatuturo natin. Sinabi niya rin. O siya yung authority dito eh. Amen. Ginagalang ng Diyos ang sinasabi ng kanyang mga anak. Pag nilang mo doon, tatalian doon. Diba? Ginagalang ng Diyos ang authority dahil siya nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay sa kanyang lingkod. Kaya hindi pwede pasubalian. Tinulagarin ng Diyos ang kanyang otoridad sa espiritual na daigdig, 2 Peter 2:10-11. Lalo na sumusunod sa marin ng ng katawan at ayaw kumilalas ng pangyarihan, panahas at palalo ang mga bulaang gurong ginagamit ko. Hindi mo tayo bulaan niya. Wala silang kapundangan at kapastangan sa mga tagalangit, samantalang mga anghel na higit na malakas, makapangyarihan ay hindi gumamit ng palalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa kanila. Dito sinabihan tayo, dito sinasabihan tayo ng isang mahalagang katotohanan na mayroong mga autoridad at maluwalhati pa mismo sa espiritual na daigdig kung saan ang mga anghel ay tinalaga. Bagamat ang ilan sa kanila ay nagkasala at nabigo, ang mga anghel ay hindi nagtangkang laitin sila dahil sa una sila ay naging mga pinuno nila. Pagkatapos ng kanilang pagkahulog, bagamat pagbabatayan natin ang kanilang pagkahulog,
ipagdagdag ito sa paghatol, sapagkat ang katotohanan kasama ang paghatol, sa paghatol ay panlalait, Jude 9. Bakit hindi malait ni Miguel Arcangel si Satanas? Dahil minsan tinanong ng Diyos, si Lucifer bilang pinuno ng mga Arcangel at si Miguel bilang isa sa mga Arcangel ay naging nasa ilalim ng kanyang otoridad. Taas talaga sila sa Satanas noon. Kanang kamay ba naman, di ba? Ay hinanap ang katawan ni Moses dahil ilang araw si Moses ay bubuhayin muli, maaaring ang bundok ng pagmabagong anyo. Nang si Miguel ay hinagdanan ni Satanas, maaaring isang mapaghimagsik na espiritu ay hinarap niya ang mapaghimagsik na nilalang na ito at kaitin niya ito. Ngunit hindi niya ginawa ito. Hindi niya ginawa ito. Ang tanging sinabi niya, o ganito rin tayo, kagalitan ka ng Panginoon. Ang Diyos ang Panginoon. Amen? Ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mag-antala. Press back. Oo, mataas ang tungkulin ni Lucifer. Kaya nga naghanap ng ano yan, authority yan. Dahil mataas. Pinakala niya, mahihigitan niya ang Diyos. Sabi, ngunit sa tao, ito'y ibang kasaysayan dahil kailanman hindi nilagay ng Diyos ang tao sa ilalim ng otoridad ni Satanas. O hindi naman daw tayo, iba naman tayo sa kanilang kalagayan. Dahil hindi naman inano ng Diyos na, hawakan mo yan, hindi tayo pinailalim. Bagamat minsan tayo nahulog sa kanyang pamamahala, tayo naman ay kailanman hindi na pailalim sa kanyang otoridad. Amen? Binibigyan tayo ng tao para ang authority ay ibinigay sa tao. Hindi kay Satanas ibinigay ang authority ng tao. Amen? Hindi tayo pinailalim kay Satanas, kundi tayo ay nakapailalim sa Diyos. Amen? Binigyan tayo ng sariling authority. Diba? Binigyan ng pamamahala si Adan. Kaya hindi naman sinabi, Adan, ayan, i-submit ka kay Lucifer. Hindi. Kundi tayo sa Diyos. Amen? Sa kaparehong similain ni David sa isang panahon ay pinailalim ang kanyang sarili sa kumakatawang autoridad si Saul. Sa dakong muli, hindi pa rin siya natangka na palitan ang naglalabong o naglalabong huli. Hindi pa rin siya natangka na yung autoridad ni Saul. Gaano karangal ang kinatawang autoridad sa espiritual na larangan. Hindi ito dapat laitin. Anumang panlalait dito ay magsasangi sa pagkawala ng espiritual na pangyarihan. So, na-take up natin yung nakaraan kay Saul at saka kay David. Kung minsan sa ating buhay, nakakatakbo natin ang autoridad. Makikita natin ang autoridad ng Diyos sa lahat ng dako. Saan man tayo magpunta, ang unang katanungan natin ay magiging, sino ang aking susundin? Kanina ako makikinig. Ang isang Kristiyano ay dapat magkaroon dalawang diwa o kamalayan. Ang diwa ng kasalanan at ang diwa ng autoridad. Ibig sabihin, kailangan namit natin ang authority, kailangan hindi natin mapasok ang kasalanan. Yan. Kasi merong pagpapasunod yan. Ano susundin natin? Yung tayo yung nakakasala, titingnan natin yung authority. Kung saan nagdala. Amen? Yan. Pero sabi nito, kahit ng dalawang magkapatid na nagkukonsultahan sa isa't isa, bagamat bawat isa ay magpagbibigay ng kanyang opinion, isa lamang gumagawa ng huling pagkakasya. Ganyan yan. Pagka nag-uusap tayo, magkakapira. Pero pag may nagpasya na, sino yun? Ito yung talagang nasa tamang authority. Amen? So magpapasarap tayo. Napakagandang patotoo, larawan ito. Ito mismo ang kinatatakutan. Ayan. Tignan. May nakatawan ako. Sa Gawa 15, mayroon isang konsilyo. Ang mga kabataan, gayon din ang mga matatanda ay nakatayo at makapagsasalita. O makatatayo at makapagsasalita. Bawat kapatid ay makapagbibigay ng kanyang opinion. Subalit pagkatapos na makapagsalita
Pedro at Pablo tumayo si Santiago at nagbigay ng desisyon. Kahit na sa piling ng mga nakatatanda sa iglesia o mga apostol, mayroong kaayusan. Sapagkat ako ang pinakamababa sa mga apostol, sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 15:9. May mga apostol, hindi naman pinakamababa, kundi last but not the least. Kumbaga nahuli siya, hindi siya yung... Ang kaayusan ito ay hindi sinasaayos ng tao, gayon pa man, bawat isa ay kailangan malaman kung saan ang kanyang katatayuan. Yan, alalahanin natin lagi. Saan tayo lugar? Amen? Napakagandang patotoo at larawan ito. Ito mismo ang pinatatakutan ni Satanas. Yan, hindi pagpapasakupan. Yung tayo ay nagkakaisa sa isang sabi na, pag meron tayo na pagkabuuan. Ako natatakot kasi sa Satanas. Amen? Kasi pagka sabi nga, diba, magpupulong tayo, pag isa lang kumukontra, ay hindi ka isa yan. Pero pag lahat, magkasaang ayon, iisa tayo sa Espiritu. Amen? So, doon takot si Satanas. So, yun ang huwag natin iwasan. Kasi mahirap yung merong pagkakabahan. Yan ang gusto ni Satanas, yung magkakaroon ng pagkakabahan. Amen? Kaya dapat, kung anumang problema, meron tayong authority, merong word of God tayong pinagbabatayan, pinag-uusapan niya, at sabi nga, majority, iyan ang ating sinunod. Amen? Kung yun ang nararapat. Kung yun ang ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi nga, ito mismo pinatatakutan ni Satanas sa katat sa madaling panahon, ito ang magiging sanhi ng pagkawasak ng kanyang kaharian. Sapagkat pagkatapos ay lahat ay nasa landasin na ng pagsunod. Tingnan natin ito, darating ng Panginoon Diyos sa tahatulan na ang sanlibutan. Yan ang gusto ng Diyos na nakita sa atin. Walang may rebellious spirit. Amen. Kasi pag hindi natin pag-aaralan ito, laging mayroong pagtatalo, laging hindi nagkakaisa, ayan ang nangyayari sa sanlibutan. Kaya pag gusto paalisin ng pastor, sila nagpapaalis. Amen? Malitan natin. Itong gusto natin. Hindi yan kalooban ng Diyos. Kailangan, lagi tayong sa kalooban ng Diyos. Amen? Maging walang takot na magpasakop sa pinatawang autoridad. Anong panganib ang kinuha ng Diyos nang itinatag niya ang mga autoridad? Anong kawalan ang makakakamtan ng Diyos kung ang kanyang pinatawang autoridad ay itinatag niya ay kumatawag ng mali sa kanya? So, yun ang parang mahirap. Yung ang isang authority na itinalaga ng Diyos ay magkamali. Amen? Kaya dapat, pag alam natin na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, mailagay sa authority, sinabi ko kanina, elders, so sakop na lahat yun. Ha? Sakop na lahat. Binigay sa ating pagkakataon, huwag na huwag magkamali ang Diyos sa pagkapili sa atin. Amen? Huwag magkamali. Kasi ayan ang sabi nga. Sabi dito, ngunit malakas ang loob na tinatag ng Diyos ang mga autoridad na ito. Pinagpasalamat ako. Amen? Bakit? Aba, ibig sabihin, pinagkatiwala. Pinagkatiwalaan tayo. So, yung pinagkatiwala sa atin, huwag natin sisirain. Amen? So, huwag tayong sinasabi kanina, ano makasisira? Yung rebellious spirit, yung mga pag-ugali, yung mga attitude. Amen? Yung mga pag-ilan ng laman. Iyan ang masisira. Kaya nga kahit na isang pastor, anong ginagawa ni Brother Manny? Pag lumihis sa kabanalan ng Diyos, anong ginagawa ni Brother Manny? Sa totoo lang kahit na adugo. Tinitiwala. Amen? Ganyan ang iglesia natin. Tinitiwala. Kaya nagtitiwala ka kung hindi naman tayo biguan ka. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na makitang bigo siya. O hindi mo nabibigo ang Diyos eh. Kundi yung tao mismo ay bigo na sa pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Amen? Ha? Kailanman, sabi nga, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng inilalagay niya. Kung tayo na iposisyon, ibig sabihin, authority yan.
pagyamanin natin yan. Mahalin natin yan. Maging karapat-dapat tayo dyan. Katiwa-tiwala tayo dyan. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa authority. Para hindi tayo lumabag sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Kasi napakaselan. Marami tayong pwedeng malabag na kailangan hindi natin magawa dahil sa kakulangan natin ng kaalaman. Amen po ba? At sa pagkira ng sarili. Amen? Kaya nga tinuturuan tayo maging spiritual. Di ba, alasin tayo. Higit na madali para sa atin na walang takot na sumunod sa mga otoridad kaysa itatag ito ng Diyos sa makatuwid. Hindi ba natin masunod ito? Walang pagkabahala. Walang pagkabahala dahil ang Diyos mismo ay hindi natakot na ipagkatiwala ang otoridad sa tao. Hindi man lang nagdalawang isip ang Diyos na ipagkatiwala sa iyan. Hindi siya nagsabi na, ano kaya? Pagibigay ko kaya? Hindi, all-knowing ng Diyos. Binibigay sa atin yan. Ang gagawin naman natin, dahil tayo ay, sabi niya, nakikibaka talaga tayo, kailangan natin magtagumpay. Amen? Kailangan, kung ano binigay na authority sa atin, mapagkatiwalaan tayo. Ano sabi sa salita ng Diyos? Yung lamang mga tapat. Ano sabi? Yung lamang mga tapat ang maglilingkod sa akin. Nabasin ba yun? Ngayon, mga naglilingkod, mga elders, elders kayo. Tapat ba kayo? Tapat ba tayo? Di lang elders sa lahat. Kasi lahat naman tayo may paglilingkod. Kaya nga tayo nilagay sa katawan. Hindi tayo pwede nga sa katawan, di tayo kumikilos. Kahit saan, kahit sa maliit na paraan, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanyang iglesia. Tanong, tapat po ba tayo? Amen. Narinig ng Diyos yan. O kung hindi tapat, ano gagawin? Magtatapat tayo. Amen? Kung pamisa-misang gumaganyan, hindi na. Magsisikap na tayo. Amen? Yan. Kaya natin tutulong sa atin para aware tayo, para sensitive tayo kung anong kalooban ng Diyos. Biruin nyo, buong tapang na tinatag ng Diyos ang autoridad, kaya buong tapang din natin sundin ito. Ayan. Kay mayroon mang pagkakamali, ang sisi ay nasa, sabi nga, kung tayo man nagkakamali, ang sisi ay nasa humahawak ng autoridad. Kaya kung nagkakamali, ang Diyos never na nagkamali. Pero ang pagkakamali ay doon sa humahawak ng autoridad. Sapagkat ipinahayag ng Diyos, Romans 13:1, hayaan ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa mataas na namumuno o autoridad. So, napaka-selan ng pagsunod sa authority. Luke 9:48, sino man tumanggap sa batang ito sa aking pangalan ay tumanggap sa akin. Para ang Panginoon ay tumatawa sa Ama ay hindi problema. Ang Ama ay may pagtitiwala sa kanyang anak. Ayan, at tinatawagan tayo na pagtiwalaan siya tulad ng ating pagtitiwala sa Ama. Ngunit, sa mata ng Panginoon, ang mga batang ito ay kumakatawan din sa kanila. May pananampalataya siya sa mga batang ito at pinapayuhan tayo tanggapin sila tulad ng pagtanggap natin sa Kanya. Nang subuhin ng Panginoon ang Kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Luke 10:16, siya na makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ayan. Sabi ng Panginoon, siya na nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at siya na magtakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Yun, saan? Sa mga lingkod niyo. Amen? Ano man ang sabihin ng mga alagad o pagpasyahan ay tinuturing ng kumakatawan sa Panginoon. Dito makikita natin na walang takot ay pinagkatiwala ang kanyang autoridad sa kanila. Tinatangkilik niya ang bawat salitang sinasabi nila sa kanyang pangalan. Kaysa yaong nagtakwil sa kanya ay nagtakwil din sa Panginoon. Hindi niya binalaan ang mga alagad na maging maingat sa kanilang mga pagsasalita. Hindi siya nagbabala na sila ay magkamali. Mayroon siya pananampalataya at
paano na ipinagkatiwala ang kanyang autoridad sa kanila. O, ibig sabihin, siyempre, alam naman ng Panginoon, nasa katatayuan tao ang mga tao. Kaya hindi niya sinabi, kaya kahit na gano'n, pinagkatiwala pa rin ng Diyos. Ano sabi? Bakit tayo nilagay ng Diyos yan? Tayo ay matuturuan. Amen? So, matuto naman tayo. Amen po ba? Sa mga Diyos, kaiba. Pinag-alinlanganan nila at tinanong, paano ito mangyayari, paano kami makatitiyak na ang sinasabi mo ay tama? Kailangan namin ang panahon para isaalang-alang ito. Hindi sila makapaniwala at sila ibang takot. Ipagalimbawa natin ang ikaw ay isang pinuno ng isang institusyon. Sa pagsugo mo, sample lang ito, sa pagsugo mo sa iyong kinatawan, sinabihan mo siya na tatangkilikin mo ang anumang gawin niya ayon sa kanyang pinakamabuting kapulan at ang tao makikinig sa kanya at ituturing niya na nakikinig sa iyo. Kaya nahihingin mo siya ng pag-uulat araw-araw, baka siya ay magkamali. Kaya naman tayo dapat maging maingat. Amen po ba? Kasi parang din yan, nagre-report din tayo sa Panginoon, nag-ano din tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, magsusuri tayo. Amen? Anong pagtitiwala? Ngunit ang Panginoon ay ginagawa tayong kinatawan. Ibig sabihin na may buong kapangyarihan. Anong pagtitiwala mayroon ng Panginoon sa atin? Hindi rin ba tayo magtitiwala sa kanila dahil yung pinapakita na ng Panginoon kung gaano niya pinagtitiwalaan ang kanyang mga kinatawang autoridad? Tapusin ko ba ito mga kapatid? Mahaba pa sa sunod na natin sa isang linggo. 3 page pa. Ito kasi nakalagay dito. Maaaring makipagtalo ng mga tao, paano kung mga autoridad daw ay mali? Alin natin dito. Para sa susunod na linggo, matin kayo. At ano ba sa inyo yan? Paano kung mali? Sige, sagutin nyo. Kaya sa isang linggo, wala nga kasi para alamin natin kung bakit. Amen? Ayan. Paano daw kung mali? Sige, ay manalangin na. At 5 o'clock na. O makapangyarihan Diyos, maraming salamat po muli sa mga katulong ito na inihahayag po sa amin. Patuloy ka, Ama, na magpakahayag, O Diyos, upang matutunan namin ang lubusan, pagsunod at pagpapasakaw sa iyo pong autoridad. At walang magkamali sino man sa amin upang, Ama, sa lahat ng iyong kahingian sa amin na makasunod sa iyong banal na kalooban ay tunay nga pong maganap sa bawat isa. Kaya po aming Diyos, lahat ng bagay aming ipinagtitiwala, tanging sa iyo lamang po ang mga banal. Sapagkat ikaw lamang po ang pinakamataas na autoridad na dapat sundin, pagpasakupan, at lahat pa ng itinalaga mong autoridad. Kaya po, Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na habang kami nakikipamaya sa sanlibutan ito, ay buong kaalaman namin malaman ang lahat at buong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na lubusan itong matanggap at lubusan namin maipairal sa aming buhay o sa aming pong Panginoon ikatitiwasay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Opo, dakilang Diyos, ikaw po ay aming pinupuri, dinadakil at niluluwan natin sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. At idinadalangin po rin namin ang bawat isa ng mga anak mo na nakarating po dito upang mag-aral. Kaya hindi sila po ng mga nasa kanilang mga tahanan. Sila po ipagpalain mo at ingatan mo at tulungan sa pang-araw-araw na buhay habang kami nakikipamayan sa sanlibutan ito at hinihintay ang maluwalhating pag-abot sa amin ng aming Panginoon Jesus. Maraming po salamat po O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakil at nilulungan natin sa kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa kalakasan at kapangyarihan ng inyong pong banal na Espiritu. Kami po ay magsasabi ng Amen. Okay.